Good afternoon mga katek. Ngayon ay 12:30 ng tanghali. So yan ang ating harvest for hanggang 5 lang yan. Kasi bakit 5? Kasi ay nilimitahan ko yan sa ating HBD. Ginawa ko lang 28.5 ang disconnect niya. Ang reconnect niya ay 28. Kasi nga nung inano ko yan kahapon ay 30, masyadong mataas, nagsi-16 tong ating ating samdong. Pag yan ay nag-16, ibig sabihin over voltage na tayo. Pero yan 6, alarm lang yan, alarm na mataas ang voltahe. Pero alarm lang yan, it's naman natural pa yan. So ito, yung ating HBD hanggang 28 lang yan. Pag bumaba sa 28, 28.5 ang niya, disconnect. Pag yun ay bumaba sa 28.5, magre-reconnect yan. Ngayon naka-disconnect yan kasi walang ilaw. Yan, naka-disconnect yan. Ibig sabihin walang kumaarga sa ating battery. Yan, kita nyo naman, 1.6. Walang kumaarga ngayon. Ibig sabihin pag yun nagpula, kumaarga uli. Kaya limited ang harvest niya, hanggang 500 lang yan, minaximize ko. Kasi nga, pero nung talagang ang disconnect nito ay 30, sumobra to, naging 700. 700 talaga. 700 po yan. Kaso ito, nag-16 yan, kaya namamatay ang samdung. So ang ginawa ko para maiwasan nyo at masira yung ating samdung, nilimitahan ko dito sa HBD. Yun nga, yung tulad ng pagkakasabi ko, ginawa ko lang siyang 28.5 ang ating disconnect. So nga, naka-disconnect yan, hindi nakailaw yung pula. Ito yung harvest natin, total harvest natin 756. Yung ating load ay 350. Yan, ang ating DO ay 1.1 watts. Bakit may 1. Bakit may kasi nga yung nakasaksak yung ating inverter sa AC in. Yan ang consumption niya. Yan. Tapos ang ating nga palang setup ay on grid off grid. Gumagana yan si on grid natin. Yan. Kaya mababa yung ating load. Kasi binabawasan pa rin ni on grid. So sa mga nagtatanong, pwede po bang ipagsabay ang on grid off grid? Yes, pwede. Kapag ang inverter nyo ay toroidal. Pero kapag high frequency, yung mga mumurahin lang, ay hindi ho pwede kasi nga masisira yon. Ginawa ko na rin yun sa isa kong experiment, yung aking si Jungsing. Jungsing ko ay 24 volts na 6,000 watts. Sira po siya, hindi niya kinaya yung current na dumadaan sa kanya. Pero itong si Samdung kaya po. Nung dumating nga si Samdung, ganyan na po setup ko, on grid off grid, DIY hybrid. So yun, kaya nakabukas yan ay yung ating limiter para yung sobrang na harvest ay diretso sa battery. Yan, hindi na po talaga tataas yan, hanggang maximum niya ay 500. Hanggang dyan na lang maglalaro yan. Talaga nilimitahan ko lang, pero kung isasagad natin ay pwede. Yung nga lang, wala, binuksan ko na lahat ng aking electric fan. 7, bukas lahat yan. 7 ang aking electric fan na binuksan, kahit hindi naman dapat buksan. Pati yung TV, basta lahat binuksan ko, nakabukas lahat yan, pati sa loob, sa dalawang bahay. Ganyan po ka-efficiency ang bifacial na 600 watts. Gagarantihan ko na po na talagang lumalagpas pa siya na 600. Nagse 700 pa po talaga. Hindi ko lang pwedeng gawa ng baka masira naman tong ating Samsung. Ayoko naman i-sacrifice yan.
Pero kung ang ating ano ay DE na grid tie, pwede ho isagad tong si Trina bifacial na 600 watts. Mag-harvest po talaga siya ng 700. So kung I recommend na kung may magse-setup kayo, I recommend na bifacial na, talagang maganda po ang harvest niya. So yun lamang. At check ko yung wire. Natural lang naman ang init niya. Kasi nga sa wala yan, hindi nagana yan. Naka-off yan, hindi ko nasaksak yan. Yun. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung bifacial. So hanggang ang off-grid natin ngayon ay hanggang 4:30 hanggang 5. Nakakapag off-grid tayo. Tapos pag namatay yan, magta-transfer yan sa DU. Pag nag-transfer sa DU, pure on-grid na yun. Mga bandang alas 5. So yun lamang po. At pinakita ko sa inyo ang kagandahan ng 600 watts bifacial na Trina. Very good talaga. Very very good. Nagano talaga siya. 700. Okay. Hanggang ano lang yan. Hanggang yan lang talaga yan. Hanggang 31. Hindi na ho tataas yan. Nakita nyo naman wala siyang charging kasi nga ay naka-disconnect siya sa 28.5. Pag bumaba doon mga 28.5 saka yan magre-reconnect. Yan ho ang kagandahan ng merong HBD, lalo na ngayong summer. Kailangan niya sa mga off-grid para maiwasan na yung battery nyo na masira kasi nga overcharging. Pero sa akin yung mga battery ko ay sira na talaga yan. Yung aking mga gel type ay sira na po talaga, kaya kailangan ng palitan ng LiPo for cylindrical. Wait pa lang tayo sa budget pag dumating yan 31.8. Diyan na lang maglalaro yan sa 31. Okay, 12:55 ang oras natin. So talagang mainit ang panahon ngayon. Hanggang 700. So kaya niya 1.2 hanggang 1.3 kaya. Ang load niya. Hanggang 1.4 kaya kasi nga nagsi 700 eh. Kaya yan 1.4. Nga lang nilimitahan ko talaga. Kasi masisira sa sandong. Bibigay yan. Kaya kailangan limitahan natin yung harvest. Actually, dyan lang naman siya maglalaro ngayon. Hindi na siya bababayan. Hanggang alas 3. Ganyan pa rin yan. Full charge. Okay. Ating battery ay 14. Ito, tinanggal ko muna yung voltmeter nito. Kasi nga doon sa kinabit ko sa inassemble nating battery. Okay. Aking mga gel ay wala na talaga yan. Bigay na. Sira na siya. Okay. Ito ang ating setup. Yan ang kagandahan ng nakasola pag lalo na ngayong summer. Pwede mong pagsabay-sabayin ang electric fan mo. So magtatanong bakit hindi yung aircon? Aircon kasi hindi pa kaya nito. 1 kilowatt lang yan eh. 1 kilowatt lang, hindi kaya ng aircon. So bibigay ang ating, ibig sabihin mamamatay yung ating sandok. Hindi naman masisira. Mamamatay siya. Kasi nga ay over. Kasi ang ating consumption ay 300 plus yung aircon. Ang starting noon times 3. Yung 700, 2.1 sa starting. Eh di doon pa lang, shut off na yan.
Okay, pero pwede namang mangyari dito na hindi magsha-shut off. Kasi nga, naka-grid tie din naman ako dyan. Kumbaga, si grid tie ang sasalo nun ng lahat ng yung search niya. Pero, yun nga, magkakaroon pa rin ako ng consumption dito kay Meralco. Mga 300 ang magiging consumption ko dyan. Tapos, magte-turn off to. Kumbaga, grid tie ang mangyayari. Magte-turn off yan. Tapos, ang magko-consumption na lang 300 bukas ang aircon. So, may consumption pa rin. Kaya, hindi ko na sinaksak. Ginawa ko kasi yun. Sinubukan ko kung kaya yung aircon. Kaya naman. Yun nga lang. Tulad na pagkakasabi ko, may consumption tayo sa Meralco. Hindi tayo free. Hindi katulad niyan, free ang Meralco. So yun lamang po. Ngayon may una. Ganun pa rin, walang pagbabago yung ating battery. Medyo makulim din. 30.8 100% ang battery. Okay? HBD natin is 30. Yung ano natin, no charging. 1.4 amperes ang charge niya. Hindi naman siya masyadong mainit. Natural lang yung init niya. Natural lang. So yun lamang po. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Try nyo na yung Trina na bifacial na 600 watts na kasing laki ng plywood 4x8. Talagang sulit ang pera nyo. Okay? God bless us all mga kapatid.